mga puso. Ngayong umaga, inaanyayahan namin kayong sumilip sa isang realidad na pilit natin nilalaban. Hayaan ninyong buksan namin ang pinto ng isang tahanan, sinubok ng kahirapan, dinulog ng karahasan, nasaktan ng pagkawala. Ngunit pilit na bumabangon sa ngalan ng katarungan at pag-asa. Sa isang masikip na eskinita, kung saan bawat tingin ay tila nakikinig at nakikisaksi sa araw-araw na pakikibaka, naninirahan ng pamilya ng mga Salvador. Tila araw-araw kasabay ng pag-iting ng mga sikmura ang kanilang pag-asa na gumising sa mas maayos na bukas. Sa kabila ng kakulangan at pagod na hindi nawawala, patuloy silang kumakapit sa paniniwalang darating din ang panahong magbabago ang kanilang kapalaran. Naman kinamayahin ko mamaya. Dito lang pa kayo sa kabuti kong pera. Umangutang na naman ako. Hindi lang na kaya trabaho si Brian. Pangako na naman ang iuwi niya. Halos araw-araw na lang tumataas ang presyo na lahat. O sa mababang presyo na bibili, Kulang pa rin. o sa katulad Stress, at pagod na pagod na mas ako. maraming trabaho. Ito ang pangunahin naman ng mga Pilipino na tulungan ng gobyerno para sa kanilang komunidad. Base sa survey ng Pulse Asia na Habang sila'y patuloy na yumayaman, kami dito patuloy sa pagtitipid. Ay naku, sa naman kaya akong hubog ng wakas. Oh, andyan ka na pala. Hinahanap ka na bang trabaho? Ganun ba? Kumakain pa ba tayo mamaya? Meron ba, Tina? Hindi mo pansin na ginagawa ko lahat para may makain tayo? Hindi ko kasi kontrolado kung wala pa rin nangyari. Brian, hindi ko naman sinasabing wala akong ginagawa, pero kasi hindi pa rin Akala sapat. ko ba hindi ko alam yan? Gusto naman, ano naman tayo? Araw-araw lang sana, Tina. Eh bakit hanggang ngayon wala pa rin pagbabago? Hanggang kailan tayo ganito, Brian? Hanggang kailan? Eh, hindi nga sapat ang sipag kung wala kang diploma. Di ba napakadala na itong kailangan? O ano? Wala akong magawa. Hoy, Mark! Ay, ano ba yan? Ano na itong itsura yan, ha? Ano? Problema na naman ha? Lagi ka na naman may problema sa akin ha? Tumigil na nga kayo. Ikaw, isa pa, ha? Brian, Kapag-dapat na wala ka pa rin direksyon. Ano ba? Tama na. Paano hindi ka na nga nandito, nagagawa mo umuwi ng ganyan? Ano na proprotektahan mo na naman itong magaling kong asawa ha? Mark! Yung asawa mo na wala namang ginawang tama! Mark, ano Huwag ba? mo sasagot-saguting, Mark, ha? Hindi mo alam Tumigil na kayo. anong ginagawa ko para sa pamilyang to, ha? Ginagawa? Mark! Wala ka tayong makain ha? Si nanay nga lagi nagtatrabaho, ikaw nasan ka ha? Nandun ka lagi sa banda mo! Tumigil ka na. Tumigil ka! Ano ba? Tama na! Sabi ko tumigil na kayo, di ba? Pagod na ako i-jail kayo! Hindi na nakakatulong sa atin! Ano nangyayari dito? Wala na, wala yun. Pasok ka na ba? Hindi pa tayo tapos, ha? Pasok ka na, tulungan na tayo. Salamat po. akala ni Ana, maaarihan ang kanyang handulan. Ngunit sa bawat tatak ng tubig at halakhak ng iba, naman niya ang pait at lungkot na hindi niya matakasan. Sa lahat na maging mahirap! Bakit kailangan ko masalan yan? Nagod! Nagod! Magod na ako! Kung ginawa ko man ang karusahan ako ng mundo ganito.
dako, si Mark ay nililigaw sa piling ng maling barkada. Hinahanap ang init ng pagtanggap na wala sa kanila. Ngunit kahit sa dilim ng kanyang mundo, may natitira pang liwanag sa kanyang puso na patuloy na nagmumungkahi ng pagbabago. Tol, meron na din ng picture ha. Hindi mo na kita sarap. Dalawang kalat, isang yosi. Tol, ito na tol oh. Ito na tol oh. Gratis sino ang Romeo. Ano yun tol? Inom na tayo dito. Tol oh. Tol, ano yan tol? Uy, maganda yan tol ah. Sa gitna ng alakang at tukso ng kanyang mga kaibigan, pinili ni Mark ang sarili ng kanan. Hindi sumusuko sa sarili sa gitna ng tukso at panganib. Sa isang mundo kung saan ang maling aliw ay tila kaakit-akit, may liwanag pa sa kanyang puso na hindi kayang apihin ng bisyo. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik si Mark sa sarili, umaasang makasama ang kanyang mga kaibigan. Tol! Tol! Buti naman bumalik ka. Sabi na ba? Sa kalagitnaan ng kanilang tuwa at ingay, tila nakalimutan nila ang ito sa Elias. Ngunit sa dilim ay may paparating na matang nagpapantay. Isang bisita na mag-uwasap sa kanilang sandaling bigay. At bawat kilos ay nagbukas ng ito sa pangalit na hindi nila inaasahan. Wala akong ginagawang masama. Sila lang yung gumamit sa shabu. Nahimik ka! Tulungan sa amin! Huwag ka na magmalinas. Hindi ka sa kwarto magpaliwanag. Hindi na dami. Sa gitna ng kaguluhan at takot, ang buhay ni Mark ay biglang nagbago. Isang desisyon na wala siyang kinalaman, ngunit nag-iwan ng marka sa kanyang puso na hindi mawawala. Tayo'y gumagapang pataas, lumalaban ng patas, mga puso'y lumagpas, mapipilitan mag-aklas. Di naman kami nagkulang sa aming pag-uwan. Di ka namin isusukan, hindi ka pa suntulan. Huwag mo kapakan ang katarungan. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Nagwawagi ang katotohanan at kaliliman ay Bawal po lumapit, ma'am. Ma'am, bawal po lumapit. Bawal po tayo lumapit. Ma'am. At sa gitna ng kanyang sigaw, tila ang huminto ang ikot ng mundo. Umigat ang hangin at ang katahimikan, hindang-handang bumalik sa paligid.
Tina, ano na namang nangyari sa anak mo? Ano talaga ang perwisyo? Ikaw kasalanan mo to eh. Kung di mo kinukonsinti ang batang mo, hindi yan magkakaganda. Wala kang talaga yung tulong na tama. Wala kang kwenta! Kapal na mukha mo! Kapal na mukha mo sabihin sa akin yan! Ako! Ako ba yung may kasalanan ngayon? Ako ba yung walang silbi, Brian? Ako ba? Talaga ba? O bakit? Sino pa ba? Ikaw ang laging nasa bahay. Ikaw ang dapat nagbabantay sa Ano ba mga yan. tayo eh? Pero ano? Kasi inuuna ko yung mga sarili mong gawa. Kaysa bantayan ko, tignan ko na yung mga anak mo! Magbabantay! Brian, paano ako magbabantay? Kung isip ko naman ko'y pagod na sa pagkain pagtrabaho. Para lang may makain tayo, Brian! Bakit ikaw? Gusto ka ba naman? Oo, sa kailangan namin halika ng tahanan. Di ba nandun ka, Brian? Nandun ka! Nandun ka sa banda mo! Nagpapakasarap ka sa pagtugtog at pagkanta habang kami dito. Hindi mo lang namin malaman kung may sign pa ba kami kinabukasan. Ano sinasabi mo, Tina? Trabaho ang ginagawa ko sa bahay, hindi magpapasarap. Nagpapakasakali ako. Ito ba yung asenso? Asenso! Brian, ilang taon na! Ilang taon na! Ilang taon mo na sinasabi ang asenso tayo sa banda na yan! Pero hanggang ngayon ano? Wala pa rin! Nakikita na pa rin tayo sa hindi natin pagkamayari! Kasi ikaw alam mo yung pangarap mo maging musikero kaysa responsibilidad mo bilang ama! Pagod na akong intindihin ka, Brian! Pagod na ako! Inantay ko! Inawa ko! Nasiwala ako sa'yo eh! Nasiwala ako sa'yo na baka sakaling magtotoo yung mga sinabi mo pero hanggang ngayon wala pa rin! Wala pa rin, Brian! Tina, ano kasi gusto mong gawin ko? Ginagawa ko naman ang lahat ah. Para sa'yo, para sa atin. Mahirap na talaga sana na mapalaran. Ginagawa ko naman. Hindi, Brian eh! Hindi mo ginawa lahat! Pinabayaan mo kami mag-ina mo. Kung ikaw, nagkakapal ka pa rin sa pangarap mo na walang kasiguran. Tay, ano na naman ba nangyayari dito? Nag-aaway na naman kayo habang si Kuya, nag-aaway, di ba? Alam niyo naman walang matutulong yung galit niyo eh. Ano? Walang kikilos? Kung walang kikilos, sige. Una, hanap ako ng parang upang makatulong sa bayan sa ospital. Kahit ako naman pa. Tapos, Kuya! Mahal ko na! Huwag iwan ang gusto! Makalipas ang 10 taon, nananatiling sariwang alaala ni Mark. Isang sugat na hindi kailanman tuluyang hikimot. Sa panahon iyon, lumaki si Ana at tangay ang sakit at galit. Ngunit pinili niyang gawing lakas ang trahedyang sinapit ang pamilya nila. Naging isang ganap na abogado si Ana at dala ang pangakong hindi hahayaang mangyari sa ibang pamilya ang sinapit ng kanyang kapatid. At habang ang ilaw ng korte ay tumatawa sa kanyang mukha, malinaw ang kanyang tinig at layunin. Ang ipaglaban ng hustisyang minsay ipinag-iip. Sorry, hindi man naibalik si Mark, ngunit nakamit nila ang katarungang matagal nilang inaantay. Criminal Case Number 2016-0201. People of the Philippines versus Police Major Gregor de Magiba are accused guilty beyond reasonable doubt, and the court imposed the penalty of reclusion perpetua, 20 to 40 years imprisonment, and ordered the payment of civil and moral damages to the victims first. So ordered. Hindi! Hindi na makatagal! Saan na basta may ginawa namin? Hindi! Hindi! Hindi!
At sa wakas, nagamitin nila ang hustisya ang matagal nilang pinagkailangan. Kumigit man ang bawat saglit ng dikitawan, dala nito ang kapanatagang matagal nilang pinakailangan. Patunay na nanaig ang katotohanan at may balik na ipalagot. Gayunman, sa kabila ng tagumpay, ay may puwang pa rin sa kanilang mga puso. Mga puwang na puno ng alaala, lungkot at panguwalian. Pinili nilang magpatuloy, higpit ang pagmamahal, aral, at ang mga pangakong hindi masasayang kalaban sa kanilang ipinaglaban bilang isang pamilya. Sa pagdaan ng mga bayang araw, dahan-dahang bumalik ang tiwala at pag-unawa. Sa bawat tahimik na panahon, bawat munting ngiti at yakap, unti-unti nilang pinagtatag ang samahang minsay at guluho. Natutunan nilang yakapin ang bagong anyo ng kanilang pamilya. Brothers and sisters, the word of God in Matthew 5 verse 4 tells us, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." And again in Psalms 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted, and save those who are crushed in spirit." Do you hear the tenderness in this promise? When we mourn, when our nights are filled with sorrow, in a world where so many families carry hidden burdens, where houses are filled with hidden sorrow, the pain may be real, but His presence is more powerful. And in His presence, healing. At sa katahimikan ng kanilang pagdadalang hati, daladala nila ang pangakong iyon sa kanilang mga puso. Habang nagpunti silang lumalakad patungo sa puntod ng mahal nilang kapatid. Bawat hakbang ay may bigyan ng alaala, ng mga salitang hindi na nasabi, ng mga yakap na hindi na naibigay. Ngunit sa gitna ng sakit, nananatili ang pag-asa na ang pagmamahal ay hindi kailanman nalilibig kasama ang kagawan. Ito ay nananatili, buhay sa puso ng mga naiwan. Ina, anak, gusto ko lang sabihin na pasensya na ha. Kasi yun naman, sa lahat na nangyari sa buhay natin, sa lahat ng pinagdaanan natin, sobrang dami kong pagkukulang. Sa inyo, sa'yo, sa sarili ko. Lalong-lalo na kay Mark. Si Mark kasi yung, siya na yung pinakamalaki kong pagsisisi. Hindi ko ba alam bakit ang tanga ko? Bakit ko ba pinursuyo ang pagbabanda na yan? Hindi ko alam. Ryan, pasensya ka na. Pasensya ka na. Di ko magnanakit sa lahat at tinataguyod ko ang pamilya natin. Kapag tinataguyod ko ang pamilya natin, unti-unti ko na pala napapabayaan ang mga anak natin. Dahil sa kagustuhan kong makaahon tayo, ako pa yung mismong dahilan.
Sa huli, hindi kayamanan na nagligtas sa kanila, kundi ang pag-amin, pagpapatawad, at pagmamahal ang matagal nilang ipinag-iis sa isa't isa. Sa gitna ng sugat at pagkawala, pinili pa rin ang pamilya ito ang isa't isa. Bitbit ang alaala ng isang pusong minsay na bukod sa kanila. At doon, sa pagtanggap at paghilo, nagsimula ang tunay nilang bagong buhay. At sa pagtatapos ng aming pagtatanghal, naway magsilbi itong paalala na sa likod ng bawat pag-aaral ay may mundong patuloy na nakikipaglaban. Sa kahirapan, sa sugat ng nakaraan, sa pagkawala, at sa paghahanap ng pag-asa. Ang pamilyang nasaksihan ninyo ay larawan ng maraming tahanang tahimik na umiiyak, ngunit patuloy na bumabangon. May mga sugat na hindi na maibalik at may mga puwang na nanatili, ngunit sa kabila nito, pinipili pa rin ang pagmamahal, pag-unawa at hustisya bilang ilaw sa gitna ng dilim. At kung may isang aral mang dapat iuwi mula sa kwentong ito ay ang pagmamahal at pag-unawa na mananaig kahit sa gitna ng dilim na sinapit ng bawat pamilya. Bawat pinto ng tahanang inyong nagdadaanan ay may kanya-kanyang kwento ng luha, ng hirap, ng pangarap na nadurog at muling nabuo, ng galit na napalitan ng pag-unawa. Sa kabila ng dilim at unos, may liwanag pa rin na patuloy na sumisiklab sa loob ng bawat pamilya, pinapantay ng pagmamahal, pag-asa at katatagan. Sa huli, mabagal man ang hustisya, mananaig pa rin ang katotohanan. Huwag mawawalan ng pag-asa upang labanan ang tama dahil sa gitna ng dilim, may liwanag na naghihintay at pag-asa na makamit ang hustisya. Maraming salamat po at naway magsilbi itong hamon sa ating lahat na maging mas maingat, mas mapagmatsya at mas mga tao sa bawat kabataang ating nakakasalamuha. Ay, tama.